Baryo ng mga aswang. Nang mag-asawa si Armando, ay bumalik siya sa kanilang lugar kung saan siya lumaki. Kasama niya ang kanyang may bahay na si Mayet. Ang dating lugar na kung saan siya lumaki kasama ang kanyang ama. Walang pagbabago ang lugar, tahimik pa rin, walang ganong taong lumalabas. Sabi nga, dun sa lugar na yun sinasabing napakatahimik. Dahil nga, ang asawa niyang si Mayet ay ilang buwan na lamang ay manganganak na ito. Pagsapit nila sa baryo'y nagtaka si Mayet dahil marami namang kabahayan pero iilan lang ang lumalabas. Ganun talaga, honey. Kahit nung kami ay bata pa, dito talaga sa lugar na to, napakatahimik. Kaya masarap tumira dito. Ang sambit ni Armando sa asawang si Mayet, nagdiretso sila sa paglalakad para tuntunin ang kinaroroonan ng bahay ng kanyang ama. Alam naman ni Armando na matagal nang namayapa ang kanyang ama. Siguro'y habang sila'y naglalakad papunta nga doon, isang matandang lalaki ang nasalubong nila. Ginoo, saan ang papunta ninyo? Parang baguhan kayo sa lugar na to. Sambit ng matanda. Sumagot naman si Armando at sinabing, Opo, Manong. Dito na po kami titira ng asawa ko. Ako nga po pala si Armando. Ako po yung anak ni Dado Samson. Nag-isip ang matanda at muli itong nagsalita. Marahil inalala si Dado, ang ama ni Armando. Ikaw palang anak ng Dado. Nung umalis kayo rito, napakaliit mo pa. Halina, sabay-sabay na tayong maglakad patungo sa bahay ninyo. Pagdating nila doon sa bahay nila, maraming kalat sa bakuran, mga puno, mga dahon na tuyo. Napakakalat. Pagpasok nila ng bahay, iba na ang amoy. Dahil matagal na rin kasing walang naninirahan doon. Agad na naglinis ang mag-asawa. Iniwan na sila ng matanda. Habang sila'y naglilinis, inilabas ni Armando ang kanilang pagsasaluhang mag-asawa. Pansit na may kasamang tinapay. Han, kumain muna tayo. At bukas, mamimili tayo ng mga gamit sa palengke. Para na rin makapagluto tayo. At kumain na nga sila. Habang sila'y kumakain, bigla silang narinig na kumakatok. Agad binuksan iyon ni Armando. Gulat na gulat si Armando sa kanyang pagbukas. Anong ginagawa niyo sa bahay ko? Bahay ko yan Sabi ng sintu-sintong may edad na lalaki na may tama at diferensya sa ulo. Ay, ikaw pala yung tumira dito sa bahay ko. Bahay ko to. Uwi mo na ang mga gamit mo at umalis ka na. Naintindihan mo? Dali-daling pumunta ang lalaki sa kinaroroonan ng mga damit ito. Pagkatapos nun, agad na itong umalis. At bago ito umalis, sinabi niya, May aswang dyan, may aswang. Maraming aswang dyan, maraming aswang. Ang sigaw ng lalaki. Ngunit hindi iyon pinansin ni Armando. At nagdare-diretso na sila sa kanilang pagkain hanggang sa isang katok na naman ang narinig nila. Pagbukas ni Armando, isang matandang babae ang pumaron.
Ayan na pala ang bagong titira dyan. Diyan lang ako nakatira sa katabila. Baka may maitutulong ako sa'yo. Ako si Lolita. Kaibigan ko si Dado, ang ama mo. Ano bang way paglilingkod ko? Narito ang mga kamag-anak ko. Kung may gusto kayong ipagawa, magsabi lang kayo. Sambit ng matanda. Ngunit nagtaka naman si Armando. Napakabait naman yata ng mga ito. Sila pa mismo ang nagpunta roon para tumulong. Ang ginawa ni Armando, nagpatulong na lang siyang maglinis sa bakuran. Ganun nga ang ginawa ni Aling Lolita. Sinabihan niya ang mga kasama niya at sila'y naglinis doon. Napansin ni Armando na patang panay ang tingin ng matandang si Lolita sa tiyan ng kanyang may bahay. Lalabas na ba yung anak ninyo? Mukhang napakalaki na ng tiyan ng asawa mo. Sabit nito, tumango-tango naman si Armando at biglang lumapit ang sapang matanda at hinawakan ang tiyan ni Mayet. Agad niya itong umiwas. Bakit niyo ho nahawakan niyang tiyan ko? Sabi nito. Wala. Natutuwa lang ako pag may buntis. Sige na, pasensya ka na. Sabi ng matanda. At sumapit na nga ang gabi. Patulog na ang mag-asawa. Habang pahimbing ng pahimbing ang kanilang tulog, bigla na lamang laking gulat nila. May mga kumakalabog na sa bubong nila. Siyempre, ginising ni Mayet ang asawang si Armando. Han, naririnig mo ba yung mga kalabog sa bubong? Baka mga pusa lang yan. Matulog ka na at antok na antok ako, pagod tayo sa biyahe, oh. Muling humiga si Mayet at nakiramdam sa mga susunod na nangyari. Kakaiba ang sumunod na nangyari. Nagpatuloy ang mga kalabog sa bubong, maging sa bakuran ay nakakarinig na ito ng kakaiba. Dahil dito nang balikwas at narinig na rin ni Armando ito. Dali-dali itong tumayo at sumilip. Ngunit sa kanyang pagsilip sa bintana, si Aling Lolita ang kanyang nakita. Nalilisik ang mga mata nito. Pagkatapos ay mahaba ang kanyang dila. Dali-dali siyang pumunta sa asawa. Han, tama nga yung mga naririnig ko. Ang mga nakatira dito ay mga aswang. Buong baryo ng mga aswang. Biglang umakap si Mayet sa asawa. Nakakatakot. Kailangan na natin umalis, Armando. Baka papahamak tayo dito. Umiiyak na sabi nito. Dali-daling kinuha ni Armando ang kanyang itak. Binitbit ang isang bag na daladala. Dali-dali sana silang lalabas sa pintuan, ngunit may bumagsak mula sa bubungan. Ang manananggal ang bumagsak dito. Lulusog na ito sa kanila gamit ang mahabang dila patungo sa tiyan ni Mayet. Agad namang naitak ni Armando ang dila nito. At dahil dito'y dali-dali itong umalis at lumipad. Takot na takot ang mag-asawa. Noong mga oras na yun, tanging si Armando'y kumukuha ng lakas ng loob. Dahil hindi sila pwedeng mapahamak ng gabing iyon. Nakalabas nga sila ng pintuan at may mga humahabol na sa kanilang mga aswang. Ngunit nagpatuloy sila sa pagtakbo hanggang sa pagod na si Mayet. Han, magpahinga muna tayo. Pagod na ako at isa pa, masakit na ang tiyan ko.
Han, hindi tayo pwedeng magpahinga. Napakaraming aswang mahabol sa atin. Ngunit sa isang iglap lamang, isang mabangis na aso ang umatake sa kanila. Pag-atake nila'y agad namang nagamit ni Armando ang hawak-hawak niyang itak. Nataga niya ang naturang aswang. Laking gulat niya na ang asong aswang ay biglang naging tao. Nakita niya kung sino ito. Iyon yung matandang lalaking nakasalubong nila sa kanilang pagdating kanina. Nagtaka si Armando. Hanggang sa pamaya-maya lamang nakita niya ang lalaking baliw na tumira sa kanila. Tito, may daan dito palabas. Bilisan nyo. Ang baliw pala na ito'y isa pang tutulong sa kanila para makaalis sa baryo na yun. Ngunit sadyang mabilis ang mga aswang. Nakuha nila ang baliw at dilapa at pinagkakain. Kinabahan naman si Armando dahil sa pagligtas sa kanila ng baliw na iyon ay napahamak ito. Walang sinayang na oras ang mag-asawa. Binaybay nila ang itinuro ng baliw na yun sa sa bukid na iyon hanggang sa marating nila ang highway. May mga dumadaan ng mga sasakyan dito at dito'y tumara sila. Hinintuan naman sila ng isang kotse at ikinuwento ang kanilang nasaksihan na akala nila'y katapusan na nila.